Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating takakin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa Aklat ni Mateo, Kabanata 25, mula 1 hanggang 13 bersikulo. Ang talinghaga tungkol sa 10 birhen. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 ay matatalino sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit na matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal at inantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya." Bumangon lahat ang mga birheng iyon at inayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan." Ngunit sumagot ang matatalino na nagsabing, "Maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo." At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang mga birhen na nagsabing, "Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi niyo malalaman ang araw o ang oras." Mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, matatagpuan nating nakatulog ang 10 birhen kaaantay sa bridegroom. Ayon sa mga dalubhasa, ang 10 birhen ay mga bridesmaid ng babaeng ikakasal. Ang kanilang tungkulin ay salubungin ng bridegroom at magbigay liwanag sa landas nito patungo sa lugar kung saan gaganapin ang handaan. Sila ay may dalang mga ilawan o lampara na may mitya na pinadidingas gamit ang langis. Sa gitnang silangan, ang kasalan at kasiyahang kaakibat nito ay inaabot ng 1 linggo. Ang pagdating ng bridegroom ang tinatampok at inaanunsyo ng isang tagapagsalita upang magsilbing senyales ng pag-umpisa ng kasiyahan. Sa talinhaga ni Jesus, alam natin na natagalan ng pagdating ng bridegroom, kaya nakatulog ang 10 birhen. Ngunit nang marinig nila ang anunsyo, dali-dali nilang binawasan ang naupos na mitya at hinabaan ng sariwang mitya upang magdingas at magbigay ng mas maliwanag na ilaw. At dito natin masasaksihan, sa 10 birhen, 5 ang naghanda ng ekstra na langis, habang ang kabilang pangkat ay walang baon. Kaya sila'y napilitang bumili ng langis sa mga tindahang sarado dahil 10 oras na ng gabi. Malaon nang makabalik sila sa handaan, di na sila pinapasok. Siyempre, nung una ko mabasa itong talinhaga, parang gigil na gigil akong sisihin yung ikalawang pangkat, yung mga birhen na hindi nakapaghanda ng ekstra na langis. Alam naman nila na walang takdang oras ang pagdating ng groom. Dapat nagdala sila ng ekstra. Tapos, nang abala pa sila ng iba. Ang daling manise. Ngunit tulad ng ibang talinhaga ni Jesus, na-realize ko na tungkol pala rin ito sa akin. Kung minsan, ang pananaw ko ay hanggang sa buhay dito sa lupa lamang. Yung pagpaplano at pagpapaaral at pagpapatapos sa anak. Yung pagtabi ng pang-retirement. Yung pag-alaga sa
pangangatawan at kalusugan. Wala namang masama dito. In fact, ang pag-aasikaso dito ay pagtugon sa pagiging mabuting katiwala or steward sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit kung hanggang dito lang ang aking pagplano, para din akong kabilang sa 5 hangal na birhen na kinapos ang langis at hindi nakatuloy sa handaan. Malimit ang aking napaghahandaan lamang ay ang panghinaharap dito sa lupa. At kahit alam ko na kahit anong oras ay babalik si Jesus, aaminin ko na madalas tulog din ako sa katotohanan ito. Distracted, naakit, at pinabisi ng mundong kinalalagyan. Kung tutuusin, mahaba na yung mabuhay tayo ng 70, 80, o 90 taon dito sa lupa. Pero madalas din nating malimutan na ang buhay dito ay hindi ang final destination. Ito ay isang stopover lang. Mabuti na lang, walang tigil ang pagpapaalala ni Jesus sa atin na maging laging handa at magplano para sa kinabukasan. Di lamang dito sa lupa, ngunit lalong-lalo na para sa kabilang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan o kung anong oras ang kanyang pagbabalik. Kaya maging laging handa. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.